So, marami kaming pinagdaanan trials. So, akala ko guguho na yung mundo ko. Feeling ko exempted ako dapat kasi malapit ako kay Lord. Pero hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sinabi nga ni Lord, "Fear not, for I am with you." So, yun yung pinanghahawakan ko. And sabi ng Panginoon, nagdududa ka pa ba? Hindi mo pa ba nararamdaman at nakikita na nandyan ako sa tabi nyo, kasama nyo ako? Oo, papagalingin ko ang asawa mo at magaling na siya. So, after nun, kala ko okay na kasi may pinagdaanan na kaming ang bigat. Wala nang, kumbaga, ayos na lahat, wala nang pagdadaan ng mabigat. Yun na Oo, yung pinakamabigat. na-experience ko na eh. Oo. May pinagdaanan na akong mabigat. At ito, magagamit ko ito sa pag-share sa Panginoon. So, I started sharing about the Lord. No, yung testimony na yon, being a wife na ang asawa ay nagkaroon ng cancer. So, ginamit ako ng Panginoon. Lalo na sa mga may sakit. Oo. Lalong pinagtibay ni Lord ang aming pamilya. Ang bait ng Panginoon dahil binibless niya kami ng mga biyahe. Amen. So, what a blessing na doon ka, talagang makikita mo, close-knit. Close kami ng pamilya ko, Okay. ng mga anak ko. After 4 years, eto na. Si Bodhi kinuha sa stage play na Joseph the Dreamer. Una-una ayaw niya gawin yun. Pero kasabi ko, Bod, baka naman may plano si Lord for you. Diba? Try mo yung stage. So, tinanggap niya. And dun sa Joseph the Dreamer, dapat sa ending may pastor na mag-share or mag-offer ng sinner's prayer or prayer for the yung mga nanood. Gusto magtumanggap sa Panginoong Jesus. Oo. Eh, hindi nakarating yung pastor. So, siya bigla ang kailangan gumawa noon because Okay. siya yung Main lead. main lead dun sa Joseph the Dreamer. Kabadong-kabado siya, but the Holy Spirit guided him. Ang daming tumayo at tumanggap sa Panginoon. Parang dun niya na realize or na-inspire siya Na may calling siya. na may calling siya. To be a pastor. Yes. Biyahe kami. Punta kaming Japan. April 2018. Nakita ko si TJ. Medyo sakit daw yung tiyan, pero okay siya. May baon siyang gamot, Kremil S. Sabi ko, TJ, pa-check ka. Sabi ko, pagdating natin ng Manila. Ang sarap ng bonding namin, pamilya. Isa pang pinaka na yung damdamin ko, na-touch ako because ang pinaka-isa sa bucket list ko, makabalik kami sa Disneyland. Bata pa sila, nadala na namin sa Disneyland. Sinabi ko, paglaki nyo, gusto ko, sama-sama tayo sa Disneyland. Nasaya. So, magiging bata tayo ulit. Kayo, magiging bata ulit. Eh, adult na sila. Nung nasa Japan kami, sabi ko, sige na, mag-Disneyland tayo. Sabi nila sige, pagbibigyan ka namin, ma. So, pinagtatawanan nila ako. Okay. Yung pala, yun na yung last bonding namin, grabe, ang hirap i-mention, bonding namin ng mga anak ko. At Nang buo kayo. nang buo kami. Yun na pala yung last. Kasi, Because May 1, 2018, no, nasa farm kami noon, si TJ dapat susunod. Tapos tumawag siya sa akin, Ma, hindi ako makakasunod. Nirush ako dito sa St. Luke's. Sabi ko, bakit? Sabi niya, ang sakit-sakit ng tiyan ko. Sabi niya, nandito na ako sa ER, kailangan daw pumunta kayo kasi baka operahan ako. So, from Lipa to St. Luke's, habang nagda-drive si Pip,
wala kaming ginawa kundi manalangin sa Panginoon. Lord, kung ano man yung nararamdaman ng anak namin, we pray na pagagalingin mo siya, it is nothing serious. Kasi wala naman kami nakikitang signs or anything na alam mong Na may sakit siya. Di ba? Although kasi, medyo pumayat lang siya. Pagdating namin ng St. Luke's, kinausap kami ng doktor. Maraming tests na gagawin kasi baka operahan siya. No, naisip nila because of his appendix. Sabi namin, okay doc, do everything. And they found out may tumor sa tiyan niya. Gaplatito, ang laki. And then, marami pa daw test na gagawin pero unahin yung operasyon sa tiyan niya. And ang pinakamasakit at pangit na narinig ko ay may cancer yung anak ko. Parang sa akin, ulit because my husband went through that. And eto na naman ang anak ko. After 4 years, maririnig ko na naman yan, may cancer. Pero hindi nawala ang faith ko sa Panginoon. Sabi ko sa doctor, nag-uusap kami. Sabi ko, Doktora, let's pray. Let's pray for guidance for you and wisdom from the Lord. Doon ko na lahat, pati mga nurses, pinagpe-pray ko. Bawat saksak ng gamot sa anak ko, pinagpe-pray ko. Bawat painom, pinagpe-pray ko. Maybe because lalo kong pinagtibay ng Panginoon dun sa pinagdaanan namin nung nagkasakit si Pip. And ang faith ko sa Panginoon, syempre, minsan may bubulong sa'yo, hindi nagagaling yung anak mo. Pero lagi ko sinasabi, Lord, I have faith in you. Alam kong pagagalingin mo ang anak ko. Pinagaling mo asawa ko. Pagagalingin mo anak ko. And then the doctors decided na doon na siya, sa hospital muna, while going through chemo. Okay, so, 4 na session ng chemo. One thing na ikinagagalak ng puso ko, sa pagkakasakit ng anak kong yun, magkasama kami ng 6.5 months sa hospital. And yung 6.5 months na yun, mas lalo kaming naging close. Of course, yung relationship, kahit naman anybody, kay relationship mo sa ina mo, sa anak mo, sa asawa mo, it's not perfect. But it's only God who is perfect. And yung relationship na yan, He will make it perfect kung kasama mo siya sa buhay mo. Kasi kahit may trials kayo, kahit di kayo pagkakaunawaan, maayos yan, maayos because of the Lord. Amen. Maybe may mga pagkakataon na hindi agad-agad, pero magagawa yan. Kung pareho kayong may Panginoon sa puso nyo. And you pray about it. So, yung 6.5 months na nandun si TJ, nakita ko kasi sobrang busy ang anak ko sa trabaho. Masyado siyang focus. Masyado rin siyang focus doon sa mga cancer patients na tinutulungan niya. Mm-hmm. Yun yung kanyang advocacy. Yes. Sa pagmamahal niya sa tatay niya. Mm-hmm. Yung pagmamahal na yon, pagpapasalamat niya sa Panginoon na pinagaling yung ama niya, pinagaling si Pip, in-extend niya sa mga bata. Kanya lang yon. Kanya lang yon na wala nagsabi sa kanya. Hindi niya siya encouraged to do that. Okay. Siya lang yon. Gumawa siya ng mga benefit shows, gumawa siya ng mga basketball and volleyball, how do you say that? Mga exhibition games. Mm-hmm. At yung lahat ng kinikita niya doon, nilalagay niya sa mga cancer. Binibigay niya sa mga bata. And I learned na wala siyang, may nagsabi sa akin, ma'am, lahat ng kinikita ng anak niyo, para dun sa mga bata, lahat binibigay niya. So, yung first chemo niya, nalagpasan niya yon. Second chemo, nalagpasan. Mm-hmm. And yung second chemo niya, sinabi sa akin ng doctor, your son is getting well. Sabi niya, let's check yung cancer cells na nandoon sa katawan niya. Nung nakita ng doctor, ang laki ng binagsak. So nag-rejoice na kami ni TJ. Thank you, Lord. Yes, thank you. Sabi ko, TJ, your healing is already there. Sabi ko, claim it. At magaling ka na. But then, after a few days, tumaas na naman yung kanyang
cancer cells. So, ito sa roller coaster. Nag-multiply ulit. Oo, roller coaster yung nangyayari sa kanyang health. Pero ang hindi naging roller coaster, yung faith namin sa Panginoon, yung faith niya sa Panginoon. But, nung kahit papano humina siya, tinanong niya ako, sabi niya, why me? Bakit ako, ma? Bakit ako ang kailangan dumaan nito? Sabi ko sa kanya, TJ, I heard a pastor, sa isa sa mga preaching niya, sinabi niya, na merong may sakit na lumapit sa kanya. Why am I going through this? Why am I sick? Sinagot siya ng pastor, and why not you? Even the Lord, naghirap. Diba? So hindi sinabi ko kay TJ, you are going to go through this, but the Lord is with us. The Lord is with us, at alam ko, pagagalingin ka ng Panginoon. Yung faith ko hindi nawala. Pero isang araw, kinausap kami ng doktor, pinatawag kami. Sinabihan si Pip, sinabihan kami, you have to prepare yourselves. Kailangan yung paghandaan. Because yung cancer, kumalat na. So sabi ko sa doctor, I don't wanna hear that. I still have faith in the Lord. There's going to be a miracle. Sinabihan ako ni Pip. Sinabi na ng doktor, mag-prepare na tayo. Sabi ko, hindi. Hindi ako mag-prepare. Because I know my son is going to live. Bilang ina, sarado ang ulo ko, sarado ang mata ko. Hindi mamamatay ang anak ko. But then nakikita ko nang hihina yung anak ko eh. Isang beses sabi ko, one time I told the Lord, Lord, sa'yo yung anak ko. Sa'yo yan. Hiningi ko sa'yo yan eh. Binigay mo. Let him live. Let him live. Pareho nang ginawa mo sa asawa ko. Pero that time, pumasok rin sa isip ko. Sabihin ko, Lord, according to your will. Pero kung sasabihin ko, Lord, according to your will, yung will ni Lord talaga, kukunin niya anak ko. Parang ayoko ibigay. Akin yan eh. Pero papasok din sa isip ko. Sasabihin ni Lord sa akin, pinahiram ko lang sa iyo yan. Nakikita ko ni TJ, umiiyak ako. Papasok ako sa banyo. Yun din yung ginagawa ko kay Pip before. Nung may cancer, he went through that journey. Sinabi ko sa kanya, TJ, we will fight. Lalaban tayo dito. Yung cancer, maliit na bagay lang yan. Because we have Christ in our lives. Alam mo yung pagkakataon na yun, na araw-araw, doon ako natutulog eh. Paggising namin sa umaga, pagbukas ko ng bintana, nagpapasalamat ako, Lord, thank you for a brand new day. Tapos magre-recite na kami ni TJ. Lamentations 3:22 and 23. Hindi lang recite, kinakanta ko pa sa kanya yon. Kantay mo nga. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Ipagmamalaki ko to. Yes. Because habang nasa hospital kami, wala akong magawa kundi antayin ko lang pagdating ng doktor. Minurse naman si TJ na papainom ng gamot. So yung attention ko is to pray with my son. And eto, ang isa sa naisip ko, lagyan yung kwarto niya ng verses. Yung sa wall, na para pagising niya, eto makikita niya. Eto yung Lamentations 3:22-23, Jeremiah 17:14. Eto pangako ng Panginoon, heal me, Lord, and I will be healed. So yun yung lagi kong pinapadeclare kay TJ, binabasa niya. Eto yung Exodus 15:26 na gustong-gusto ko to. I am the Lord your God who heals you. I will heal you. So,
Ayan, ang dami niyan. Lahat siyang pinaskill mo sa Pinaskill wall. ko. Hindi lang sa kanya nakaka-minister, kundi pati sa mga doctors at sa mga nurses. Don't be afraid, for Don't be afraid. I say, I'm with you. 41:10. Don't be discouraged. Yes, 41:10. For I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you with my righteous right hand. Dito With my victorious na ginamit. victorious right hand. So, itong ginamit ko, victorious. Diba? Because I know yung victory namin, ibibigay ng Panginoon. We will be victorious. Amen. Ang dami pa nito. And itinago ko to. Ngayon ko lang inilabas ulit. Kahit yung pinagtaguan Thank you. nito, punit-punit na supot. Oo. Because yung pangako ng Panginoon, gusto ko rin panghawakan ng mga nanonood sa'yo. Yes. Lalo na yung mga may sakit. Mm-mm. Ang pangako ng Panginoon, lagi nating isasama yan. Amen. Ibubulsa natin, Mm-mm. pero higit sa lahat, ang importante, hindi lang bulsa, ilalagay sa puso natin. Yes. Umabot ba siya sa 4th chemo? Eto na nga, Okay. yung 2nd chemo, nalagpasan niya. Yung 3rd? Nung 3rd chemo, na prepare na siya, sabi ng doctor, pwede na kayong umuwi. Doon na lang kayo mag-antay ng 3rd bahay. chemo. Kasi he's doing well. He's doing very well. Eto na, after nga ilang araw, yun nga yung, sir, Yung ano yung cancer lab? cells niya, tumaas ulit. Oh, tumaas Nag-multiply. ulit. Actually, labas-pasok siya sa ICU. Mm-mm. Pero October 22, medyo nagsa-start na si TJ maging weak. Lagi niyang pakiusap, ma, gusto ko umuwi. Sabi ko, TJ, hindi ka makaka-uwi eh. Kasi ayaw ng doctor. Tsaka gusto ko, dun lang sa hospital, hanggat hindi natatapos yung chemo niya. But then, alam mo, the Lord provided for us. Yung 6.5 months, October, 5 months na kami. Ang laki na ng bill namin. Pero ang Panginoon pa rin, ang siyang nag-pave ng way for people to give help to us. I thank the Lord then. Yun, sinasabi ko rin, it is still the Lord. Mm-mm. When you are prayerful, the Lord will hear you. Ask, ano And you yun? shall receive. Ask and you shall receive, knock and it shall be open to you. Seek and you Ang shall daming find. provisions na dumating. Mm-mm. Maraming salamat sa mga kaibigan, Mhm. no, na nagbigay ng tulong sa amin. Hindi lang prayers para gumaling si TJ, pero para yung mind Provision ko. din. Oo. Mag-provide Oo, for us. isa pa kasi sa iniisip mo yan, nakakadagdag ng stress, no? Oo. Iniisip mo na yung may sakit, nagdudusa ka na, tapos Ang laki stress pa pa nung, uy, kailangan ko pang magbayad. Oo. Millions ang bills Millions. nito. O, diba? Oo, na hindi ko alam kung Saan manggagaling yes, talaga. but the Lord provided. Amen. Okay, so October 22, pahina ng pahina si TJ. November 14, sabi niya sa akin, nakauwi siya 4 days sa bahay. Super Ay, happy nakauwi pa pala siya. Oo. Oo, 4 days lang. And then, November 14, tinawag ako ni TJ. Sabi niya, ma, may sasabihin ako sa'yo. Nung naginip ako, sabi niya, nakita ko si God. In-extend niya yung kamay niya sa akin. Tapos sabi niya sa akin, come. Tapos inakap niya ako. In-embrace daw niya si Lord. Tapos, sabi niya, ang ganda-ganda. Nung nakita niya sa paligid, mga yellow flowers. Ang yellow, inisip ko, yung streets of gold. Diba? Yun yung maraming magagandang bulaklak. Sabi ko, ay, Tidge, pagagalingin ka na ng Panginoon. Yan yung nasa Bible, sa Revelation, di ba? Yung Oo. itsura ng langit, okay. Oo. Ibig sabihin ni Lord, papagalingin ka niya. Pero syempre, papasok din sa isip mo. Oo. May duda ka pa rin. Yun lang yung sinasabi mo. Oo, Pero sa oo. the back of your mind, Yes, hindi ano ka to? 100% doon. Oo. Sabi ko, ano to, Lord? What are you trying to tell me? I don't wanna give up my son. Hindi ako prepared. So anyway, sabi ni TJ, oo ma, sabi niya, baka nga pagagalingin na ako ni Lord. Sabi ko, no. Sabi ko, i-claim mo na yan. Gagaling ka na. November 14 yon. Pero pahina na siya ng pahina. Tulog na lang siya ng tulog. Sinabi pa niya sa akin nung November 17, sabi niya, ma, ayoko na. Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Gusto ko na umuwi.
Yung uwi pala, sinasabi niya, baka nasa isip niya, gusto ko na umuwi kay Lord. Because sinabi niya, pagod na ako. Pagod na ako. Sabi niya, parang hindi naman ako gumagaling. Sabi ko, wag ka mawalan ng pag-asa. Sabi ko, everybody's helping us. Sabi ko, prayers, provisions, andyan lahat. Sabi ko, lumaban ka. So, nagsasagutan na naman kami. Sabi niya, pagod na ako. No. Sabi ko, no. Sabi ko, pagbigyan mo ko. Pagbigyan mo ko, ayoko makarinig na nawawalan ka ng loob. So, tumahimik siya. And then, the following day, November 18, may pinuntahan kami ni Pip na mga cancer patients. Pagbalik ko ng hapon, nanghihina na si TJ, sobrang nanghihina. Sabi ko, TJ, tayo ka. Hindi ko na kaya Sabi ko, try mo lang, try mo. Alam mo, pinilit niya tumayo. Sabi niya, eto naman, nakaupo na ako. Anong gusto mong gawin ko? Sabi ko, mag-praise and worship tayo sa Panginoon. So sabi niya, sige. Ito yung favorite praise and worship song din niya. Every praise. Pero alam mo, sabi niya, ma, i-video mo ko. Video mo ko. Tatry ko gawin yung steps. So yung steps nung every praise, may ganyan Kahit mahina siya, pinipilit niya. Kahit yung paa niya, pinipilit niyang igalaw. Habang nakaupo sa kama. Habang nakaupo sa kama. At binibidyo ko siya. Sobrang nanghihina na siya. After ko ma-video, paghiga niya, sabi niya, ma, gusto ko paggaling ko, gagawin natin yan. Sabi niya, kasama natin yung mga bata at saka yung mga kaibigan natin. And then, pumasok na sa isip ko, miracle na hiningi ko sa Panginoon. Pagalingin si TJ. Tumawag na kami sa mga kaibigan to pray for us, sa mga pastors. November 20, may taping si Pip noon. No, sabi ko, TJ, uuwi lang ako. Pag uwi ko, 3 a.m., nagising ako. Parang may humawak sa akin na malamig. No? And then, pag gising kong ganun, sabi ko, TJ, sabi ni Pip, wala si TJ na hospital. Sabi ko, hindi Kailangan tayo ni TJ. Sabi niya, matulog ka. Sabi niya, mamaya pupunta ka ng hospital. And then, during that time pala, may emergency na kailangan siya puntahan ng mga nurses. Kasi parang nagbara ang daming phlegm. Yun ang Panginoon. That time that TJ was going through that, may message ang Panginoon sa akin to pray for my son. So I prayed for TJ. And hindi ko sila inistorbo sa hospital dahil hindi ko naman alam kung ano nangyayari Hindi na ako tinawagan ng nurse. 5 a.m. Tinawagan ko. Sabi ko sa nurse, pwede ka makausap si TJ, gising na ba? Sabi niya, ma'am, nag-emergency po kami kaninang 3 a.m. Nahirapan ho si Sir TJ huminga. Sabi ko, lagay mo yung telepono sa tenga niya. Sabi ko, TJ, wait for me ha. Sabi ko, wait for me. I will be there in a while. Antayin mo ko. Sabi ko, we will pray again. Si Pip pumunta na sa work. Maya-maya, tumawag yung, bago pa namin pala ibaba ni TJ yung phone, narinig ko siya na nagsabi na, narinig ko siya, yung last breath niya, pero hindi ko inisip na si TJ yon. Anyway, maya't-maya tumawag yung nurse. Sabi ng nurse, Mom, you have to come here. Kailangan nyo nang pumunta. Lahat kayo. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kailangan nyong pumunta. So, si Pip paalis na ng bahay. Nakaalis na. Sabi ko, umuwi ka. Si Janine din, may taping that day. Sabi ko, lahat tayo pupunta sa ospital. Sabi ko, Lord, maabutan ko lang yung anak ko. Please. Sabi ko, please. Siyempre, ang prayer ko, don't take him away from me. Papunta kami doon, sumisigaw ako, umiiyak ako, kinakalma nila ako. By the time I got to the room, nakita ko na yung mga nurse, umiiyak. Sabi ko, eto na yon. Eto na yung ayaw kong dumating na araw. Ito yung ayaw kong dumating na oras.
And then the doctor was there, tumingin ganon, sabi sa akin. So, ibig sabihin, talk to your son. So, umiyak ako, luhod ako. Hindi ko alam anong gagawin ko. Takbo ko doon, takbo dito. Sabi ko, Tej, don't leave us. Don't leave us. Sabi ko, Lord, please, wag mong kunin yung anak ko. Nagbabargain ako sa Panginoon. Please, Lord, please. And then, nag-goodbye na sila. Si Bodhi, nag-goodbye na nakikita ko. And then, sabi ko, Tej, don't leave me. Sabi ko, don't. Sabi ng nurse, sabi niya, ma'am, every time na nagre-react kayo, umiiyak ka, o sumisigaw ka, nahirapan si Sir TJ. Then sabi ni Bodhi sa akin, ma, you have to let go. Sabi niya, dahil nahihirapan na si kuya. And then I realized, okay, Lord, I'm not prepared, but I know you have prepared me. In my mind, I'm not prepared. Pero, alam ko, hindi mo ako pababayaan. Sinabi mo sa akin, huwag ako matakot dahil sasamahan mo ako. Alam mo, pumasok sa isip ko that time that I had to let go my son. Pinalakpakan ko ang anak ko. Siguro sasabihin ng mga tao, sira ulo ako. Pero yun yung, I had to thank my son for fighting for me. I had to thank him because he fought a good fight. And I had to thank the Lord. Dahil hindi niya pinabayaan na mapariwara ang anak ko na mawala sa landas niya. But my son chose to be with the Lord. My son chose Jesus, no? Natanggapin ang Panginoong Jesus. Nung pinapalakpakan ko siya, kinanta ko pa ulit yung Lamentations 3:22-23 at binasa ko yung Psalm 23. Pero ulit, binabawi ko. Sabi ko, Lord, hindi pa eh. But at the end, sinabi na nila, the Lord is going to take care of TJ. Pagpikit ni TJ ng mata niya, yun yung sinabi ni Bodhi, ma, pagpikit ni kuya ng mata niya, kasama na niya si Lord. Ibigay mo na. So I had to let go. Pagpikit ng mata niya, ang liwanag. Maliwanag yung paligid namin. Parang nandun yung ilaw ng Panginoon. And masakit sa akin bilang ina na mawala ng anak. But one thing is for sure, he is with the Lord. Ang isang hindi ko rin makakalimutan, maraming taong nakatanggap sa Panginoon because of TJ's passing. Meron mga tao na nakarinig ng kwento about what happened kay TJ, that he received the Lord. So nagagamit yung storyang yon ng Panginoon. At I just thank the Lord na may pain ako, may pinagdadaanan ako. Minsan, yung sugat na kukutkot. Pero ang kagandahan dyan, parang band-aid yan eh. Kinutkot, pero andyan ng Panginoon para hilumin ang sugat na yan. The pain will always be there. The wound will always be there. But the pain, yes, oo, masakit bilang ina. But the Lord heals you. He gives you comfort. So, dalawang healing ang nakamit ng pamilya ko mula sa Panginoon. Ang unang healing, He healed my husband dito sa mundong ibabaw. And He is still using my husband for His glory. Ang pangalawang healing, nandun na sa langit. Natanggap na ni TJ. That is why I'm looking forward to that day that I will be with my son. Not only with my son, but with our Lord Jesus Christ. Yun ang pinaka-importante, ang buhay na walang hanggan. Amen. But sabi ko, Lord, wag muna sa madaling panahon. Gamitin mo pa ako, Yes. ang aking asawa at ang aking pamilya, for your glory. Amen. Mag-iipon pa kayo ng kayamanan sa langit.
Yes, Diba? yes. Hallelujah, praise God. Pero there were times, of course, nag-iyakan pa kayo, namimiss nyo ka. What do you do? How do you comfort each other? Kayo mag-asawa, I'm sure umiiyak din si Tito Third, umiiyak ka pa rin. Kahit na meron ng tulad ng mga lahat ng sinabi mo, namimiss mo pa rin eh. What do you do? Para sa mga taong nanonood na nakakaranas ng nawalan ng mga mahal sa buhay, anong maipapayo mo sa kanila? Pag kayo, anong ginagawa niyo? Anong wala? Pinapabayaan mo lang. Hindi. Pero Honestly, magkasama kayo. Pinapabayaan ko lumuha. hindi, he allows me to cry. Okay. Hinahayaan lang niya ako umiyak. Siya din hinahayaan ko. Yes. But then, kasi, yun nga yung, pag nandyan si Lord sa puso mo, di ba, panandalian, iiyak ka, pero kasi, may joy sa puso ko eh. Ano yung pinangahawakan mo? Bakit may joy dyan? Because I am assured that my son is with the Lord. I am assured that I will see him. I am assured na makikita ko siya kasama ang Panginoon. Hallelujah. Di ba? Yun yung pinangahawakan ko. Iiyak ako, nalulungkot ako. Pero yung Dahil comfort, namimiss mo lang. Yes. Pero may comfort na? may comfort ako na ang anak ko ay kasama ng Panginoon. So, okay, nung di ba tinuro ni TJ yung mga sayaw niya sa akin. Naka-record yon. And then when he passed away, nung nakaburol na siya, inisip ko, pinag-uusapan namin anong gagawin sa kanyang yung celebration of life. Alam mo, the Lord spoke to me again. Di ba, anak, binidyo mo si TJ? Di ba, bakit ko naman bibidyo ang tao? Pero sinabi ni TJ, video mo ako. Bakit ko naman ibibidyo? Ang taong hirap na hirap ng sumayaw. No? So anyway, nung pinaplano na yung celebration of life, naisip namin, no, the Lord spoke to me, show the video to one person only. Hindi ko pinapakita yung video na yon kahit kanino. Because my son was already very thin. Hirap siyang gumalaw. Pero pinakita ko kay Raver. Yung pinsan niya, si Raver Yes, Cruz. yung pinsan niya si Raver Cruz. Alam mo, nung makita ni Raver, ay tita, alam ko yung steps ni TJ. Sabi niya, gagawin ko, choreograph ko. So kung titingnan mo sa YouTube, yung sayaw namin na Every Praise, I was there. yes, sumayaw ka rin. Sumayaw ka, hindi ko na isa-isahin, maraming sumayaw. Yung mga Na anak ko choreograph na dance na tinuro ni Raver. Na galing kay TJ. Yes, at parang umaga lang yata tinuro, pinractice Noon na. lang hapon na yun doon. Tapos Yes. nung gabi na. So only the Lord can do that. Yung steps ni Raver na tinuro niya, eksakto. Sa pinakita sa akin ni Teach. Kasi may video din siya eh. Pinakita niya. So sinayaw namin. And maraming nagtaka. Bakit? Bakit namin sineselebrate? Nagsasayaw kayo sa burol. Yes, bakit sa burol? Sumasayaw kami. Bakit hindi? Umuwi ang anak ko sa Panginoon. Gumaling na siya doon. Yes, and that we have to celebrate. Kasama niya na si Lord. Yes. Kaya ang sa akin, dapat basahin natin ang salita ng Panginoon. Amen. Sundin natin. Let us obey the Lord. Kung ano yung message niya doon. Amen. Na tayo ay tumanggap sa Kanya bilang our Lord and Savior. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. We repent from our sins. Amen. Dahil para hindi sayang yung pagbaba ng Panginoon dito Correct. para i-save tayo. So yun din yung ginagawa ko ngayon. What I'm trying to say is, ginamit ng Panginoon, si TJ, ginagamit ako ng Panginoon ngayon to spread His Word, to share His Word. Ayokong mawala o mapunta sa wala yung pagkamatay ng anak ko. Gusto ko something significant or magamit. Hindi Yung kanyang- masayang. Hindi masayang yung kanyang pagkawala. Yung Sa- mga pinaghirapan niya. Amen. Kumbaga, marami pang kaluluwang ma-encourage at mapunta Yes. sa Panginoon. Yes. So, yun ang importante. Okay. Yung gift of salvation, yun ang pinaka-importante.
Huwag nating palagpasin na yung makapakinig sa Panginoon because malay mo yung katabi mo gusto i-share sa'yo about the gift of our Lord Jesus Christ sa atin, the gift of salvation. And that is the greatest gift Amen. na matatanggap natin. Hallelujah. So, ang comfort ko nang gagaling sa Panginoon, I grieve up to now. Pero ayoko isipin na nag-grieve ako. I want to think na may joy sa puso ko Hallelujah. dahil kasama ko ang Panginoon. Amen. So, gusto mo bang imbitahan sila and pray for them na tanggapin ang Panginoong Jesus pagkatapos nilang lead them in prayer to accept Jesus Christ and then pray for them sa lahat na nanonood sa atin. Tignan ko kung kaya ko. Baka Kayang-kaya mo yan. The Holy Spirit is with you. Yes. Thank you, Lord, for this time na ipinagkaloob mo sa akin Thank you, upang Lord. buksan ko ang aking puso para sa iyo. Come into my life, Lord. I ask for forgiveness for my sins. I repent for my sins, Lord. Cleanse me and purify me. Make me whole, Father God. Thank you, Jesus, for dying on the cross for me. And from this day on, and all the days of my life, you will be the Lord and Savior of my life. You are not going to leave me. Touch them, O Lord, na they will have a relationship with you. And I pray also for yung mga magulang, lalo ng mga ina, na nawala ng mga anak. The pain will always be there. But with you, Lord, na nandito sa puso namin, Panginoon, na tinanggap ka namin bilang our Lord and Savior, mahihilom itong sugat na ito. Yes. You are with us, you will go with us, and forever you will be. Maraming salamat, Panginoon, sa mga ina na bibigyan mo ng comfort, bibigyan mo ng lakas ng loob. And those who are sick, Father God, I pray for healing. I pray for healing, Lord, at sa oras na ito, katagpuin mo sila. Yung mga may sakit ng ito, may mga sakit, katagpuin mo sila, Panginoon. Healing sa mundong ito, Father God, that you are going to use them for your glory. Yes. Thank you so much, Lord, for hearing our prayer. Yes. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.